kayo po ay nagsimula bilang aktivista. Tama po ba? Kayo ay, ang tawag dyan, mga youth activists. Sabi nyo nga kanina, para sa mga paralegal, pero naka-umbrella kayo. Paano ba pwede pakikwento po sa atin ho mga nanonood ngayon para sa mga magulang nila, yung malalong mga nag-aaral yung, may pinag-aaral sila sa mga UP o ano, para maantabayanan yung kanilang mga anak. Ma'am, from activist, ano ho ang tinetrain at ginagawa sa kanila para ho from activist to become a member of CPP-NPA? Paano po ang, nyo po kami, educate nyo po kami, ma'am, para malaman po ng ating mga nanonood. Process from activist to become a CPP-NPA, paano yung kanilang recruitment? Kasi ang dami ko nakalaban nung before 2023, dami ko nakabagang mga aktivistang kabataan dyan kasama ni Franz Castro. Oo, tsaka yung mga teacher. So, paano yung naging proseso para ma-educate lang natin itong ating mga nanonood ngayon, lalong-lalo na yung mga magulang na may mga anak na pinag-aaral sa mga universidad, para hindi na sila malulung pa dyan. At educate nyo nga po kami para malaman po namin. Sa mga state universities and colleges, merong mga progressive organizations, no, such as may Kabataan Party List, Anak Bayan, League of Filipino Students, and Gabriele Youth, and many others, no. Yun yung mga always nagrarally, yun lang naman yung always natin nakakita. No, nagrarally at dala-dala nila kunwari yung issue ng mga kabataan. So for example, no, I am from the University of the Philippines. So very common dito sa University of the Philippines na pagpasok mo pa lang sa paaralan, meron na agad protest rallies, no, against the government, no. They are using the platform of what we call academic freedom para mag-recruit. So, sa pamamaraan ng paggamit ng mga legitimate issues such as yung problema sa edukasyon, sa health, lahat, no, ng problema sa mga basic social services, yun yung ginagamit nila para makapag-entice sa mga kabataan para magalit sila against the government. So, pag nandun ka sa loob ng paaralan, kakausapin ka, lalapitan ka, they will explain to you what is the current situation daw ng Pilipinas, na it's a semi-colonial, semi-feudal society, may mga ganun. And then they will introduce you to some learnings such as yung maikling kurso ng revolusyon at lipunan at revolusyon Pilipino, situations ng mga kababaihan, kabataan, mga ganun. May mga consecutive na mga educational discussions na kailangang mag-attend ka at kailangang makinig ka. And then usually may mga forum yan na recognize yung mga universities at saka ng colleges. So, ayun, pag ma-entice ka, they will invite you to join rallies, they will invite you to join protests, and then after that, pag nakita nila na mataas yung political consciousness mo, they will secretly, no, convince you to become a member of the underground mass organization. So kung for example, nag-member ka ng Anak Bayan, ang underground mass organization mo, kung papayag ka, magiging membro ka ng Kabataang Makabayan. And then later, kung makikita nila na you are really supporting the New People's Army, you're really supporting the underground mass organization, nare-recruit ka nila bilang member ng Communist Party of the Philippines. So pag magiging member ka na ng CPP, pwede ka na maging leader. Na for example, Raul Manuel, he's a member of the Communist Party of the Philippines. That's why nasa Kongreso talaga siya. Yung incoming na Congresswoman na si Attorney Rene Co, she is also a member of the Communist Party of the Philippines. So, by being a member of the Communist Party of the Philippines, doon na, meron na kayo nasa leadership na kayo. And then after that, if you are really that agitated about against the government at makikita nila na you're very willing to sacrifice yourself, they will convince you to integrate doon mismo sa guerrilla mass base ng New People's Army. So, ipapasok ka nila doon and pag ipapasok ka nila doon, they will convince you to join the NPA. And if you agree that you will join the NPA, then eventually, malaking puntos yun para sa kanila. Kasi yun yung maximum na sakripisyo, yun yung maximum na trabaho ng isang aktivista, ang maging NPA. At pinagdaanan ko yun. So, when I joined the New People's Army, I left my family, I left my career, I left everything. So, ayun, makipaglaban tayo against the government. But, kung hindi yan mapigilan,
malaking porsyento na kung uuwi ka man sa inyo, wala na. It's either mamamatay ka or nasa presinto ka. So yun Okay. yung relatively very short process pero napaka-rigorous na proseso yan. At lahat ng mga aktibong kabataan ay prone to that. Yun nga, it's very unfair because those people who are sitting in Congress right now, yung sabi mo kanina, Franz Casio, Ayon Rosas, Raul Manuel, they are not those people na kayang magsakripisyo, no? For example, Raul Manuel, he went there in my unit, no? 1 week lang siya doon pero umiyak na siya kasi hindi niya kaya yung sakripisyo kaya pinauwi namin. So may mga ganun, no? May mga unfair treatment, may mga corruption, napakaraming issue doon, hindi lang sexual. Hello, Kamarigit, naririnig niyo po ba kami? Apo. Okay. Balik lang po muna tayo doon sa issue ng sexual abuse. Sabi niyo kasi kanina, hindi lang ito nangyayari na kaso diyan sa Kabataan Party List. Nagiging usual na ba ito sa Kabataan Party List na merong inaabuso? At follow up lang doon, bakit si Raul Manuel ay hindi niya ito inaksyonan tong reklamong ito? Yun nga, no, may mga issues no na narinig kami, may mga nalalaman kami. It's up to the organization to settle those kinds of issue. Kaya nga doon natin makikita na yung sinabi ko kanina, it is not the priority of the Communist Party of the Philippines, such as for example the Manuel, to really look into those issues kasi nga yung iniisip parate nila is to protect the image of the organization. So mas gusto nila na atubagin muna yung pagre-recruit, mas gusto nilang atubagin muna yung mga propaganda, yung trabaho nila to gain traction no, against for example, the impeachment of Vice President Sara Duterte and everything else. Maliban dun, yung meron kasing tinatawag na ang politika no ay always in command. Yun yung always namin iniisip. Yun yung unfair para sa lahat. Kasi pag babae ka na miyembro ka ng mga legal front organizations, lalong-lalo na at miyembro ka ng Communist Party of the Philippines, they expect you to become someone na kaya mo na yan kasi malawak yung political consciousness mo. Maintindihan mo na lang yan. It is just part of waging the revolution na okay lang maranasan mo yung mga abuso na yan. So, hindi siya priority. Again, hindi siya nagiging priority ng organisasyon. At kailangan nilang tanggapin yan. They will deny. My God, that was 2023. Bakit ngayon pa, di ba? Kung wala pang social media rant yung si Maria Cara, bakit hindi pa nila iniimbestigahan? Ibig sabihin, yun yung isa sa proof natin na hindi talaga nila tinitingnan yung welfare ng kanilang mga miyembro. Kasi ang iniisip lang talaga nila, baka pag-recruit, baka pagpasampa ng NPA, at syempre, makuha ng maraming pera sa kung sino man yung mga politiko na nagsusuporta sa kanila. Okay, partner, merong mga katanungan dito, ma'am, galing sa mga viewers, partner. Ano po yung mga katanungan para kay ma'am? Okay. Galing po sa katanungan na Kamarikit, ang sabi rito, paano maiiwasan ang cultures of silence sa mga grupo ng kabataan kung saan posibleng natatakot ang mga biktima na magsalita dahil sa takot? Culture of silence, actually kahit saan naman no, siguro dun tayo sa lahat dapat ng mga kababaihan, we should not be silent about what happened to us, lalong-lalo na sa hanay ng organisasyon, sa mga legal front organizations and CPP. Because sinasabi nga 'di ba ng mga progressive organizations na they are upholding the interest of and welfare of the youth, lalo-lalo na yung mga kababaihan. Ang partido naman very open about that eh. Pero ang problema lang, hindi nila nga inaatupag. So, panahon na para sa mga kababaihan na kung may mas marami pang Maria Cara, we will invite them and we will encourage them to say the truth. And I hope that the government, the National Task Force and Local Communist Armed Conflict will help them file legal complaints no, against those people kasi makakatulong talaga ito para mapatunayan natin na mali yung ginagawa nila and it would reduce no,
their chances of winning in the next elections. And most probably, baka pwede silang ma-disqualify ngayon. Okay. I would say na ang gobyerno naman, meron naman tayong mga concern na mga ahensya sa gobyerno that would sorry, that would really take care of the welfare of those victims. Meron naman tayong mga judicial precedents and laws with regard to protection sa mga kababaihan na biktima. Meron tayong yun nga, ahensya ng gobyerno to protect them. And hindi naman ito, yan nga, kaso lang na ngayon lang nangyari. Napakarami namang mga cases maliban dun sa loob ng organisasyon. Pinapangalagaan naman natin yung welfare ng mga kababaihan. Yun nga yung sinasabi ko kanina. I hope that our government will prioritize this issue, because this is not just about the abuse of a woman, but it is about our national security. Kung tutulungan natin yung mga kabataan na magsalita, yung mga kabataang kababaihan na biktima ng sexual na pang-aabuso, this would be a chance for us to really make them realize that the government is here and we are ready to protect them against the violence of the CTP and PNP. Okay, maliwanag po ang pinaliwanag po ni Kamarikit, ano. Siguro maraming mga magulang ang nanonood sa atin ngayon at nalalakita natin, ma'am, na na-educate sila ng gusto at nalaman nila kung ano ang kalakaran diyan. Ma'am, meron po kayong huling mensahe sa atin hong mga sambayan ng Pilipino na nanonood ngayon sa atin sa live at sa lahat ng ating mga kabayan sa iba't ibang panig po ng mundo? Para sa atin naman, with regard to this case, let this incident serve as a call, para sa publiko. I hope that we collectively demand accountability para naman sa ating gobyerno, ensure protection and justice for all victims, especially those silenced by so-called progressive movements. And yung mensahe ko mas doon pa sa mga members pa ng Kabataan Party List organization, member pa ng mga legal front organization. Open your eyes, liberation that demands silence